the starlit sky. What joy 'twill be, what joy 'twill be, when he comes in glory by and by. I am longing for that happy day, when he comes in glory by and by. For with him I hope to soar away, when he comes in glory by and by. How sweet will be, how sweet will be, when he comes again in the starlit sky. What joy 'twill be, what joy 'twill be, when he comes in glory by and by. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. We bore the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Though they are slighting him, still he is waiting, waiting the penitent child to receive. Plead with them earnestly, plead with them gently. He will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, feelings lie buried that grace can restore. Touched by a loving heart, wait. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Hope Meeting. At syempre po, una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang pag-iingat sa atin sa buong maghapon. At purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan sa ating buhay. At sa gabi pong ito, muli magkakasama po tayong may kagalakang magpuri sa Diyos sa ating pong pag-awit. Pakinggan po natin mamaya ang ating kapatid na magpapatotoo kung paano po naranasan niya ang habag ng Panginoon. At higit po sa lahat, ay makapakinig po, nakapahayagan ng aral ang mga katotohanan mula sa Biblia, ang salita ng Panginoon. Nagpapasalamat din po tayo sa bawat isa na walang sawa po nagpapasa ng ating link ng Hope Meeting sa ating po mga mahal sa buhay, mga kaibigan, katrabaho, upang marami po ang maabot ng gawain ito. At syempre po, bisitahin niyo din po ang ating FB group, ang C4 Hope Meetings, kung nais niyo po muling balikan at muling pakinggan ang ating mga natapos na gawain. At kung di pa po kayo kabilang sa ating group na ito, mag-join lang po kayo. Yan, paalala po, mamaya pagkatapos po ng ating mensahe, meron po tayong breakout session. Isa po tayo sa aklat ng Hebreo, Kabanata 6, talata 18 at 19. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ngayon naman po, ang pagbati ng ating C4 Mission Department Head. Tinatawagin ko po ang ating brother Lito. Wala pa yata po, nasa biyahe pa. Kaya po, pagbati po mula sa Christ the Cornerstone Christian Communities. Una po, siyempre nagpapasalamat tayo sa mga partner churches natin po, ang ECC, Emmanuel Community Connection, at ang ABCF po, ang Ambulong Bible Christian Fellowship, sa patuloy po na pagsuporta sa gawain na ito.
Maraming salamat din po sa bawat isa na kabahagi po sa gabing ito. Dalangin po namin na patuloy na kayo ay mahamon at mapagpala sa mga mensahe na marinig po natin. At sa pagkataon pong ito, nais po may bahagi, bakit nga po ba tayo may Hope Meeting? Bakit po meron tayong gawain ganito? Ang HOPE po ay stands for Household Opportunities, Presentation, and Experience. At ang C for Hope Meeting po ay naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. May bahagi ang galak na nadarma dahil sa biyaya ng Panginoon at layunin po na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay ng may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Tayo pong umawit sa Panginoon, awitin po natin, kami katagpuin. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos.
Amen. Tunay na dakila ang ngalan ng ating Panginoon. At ngayon naman po, pakinggan po natin ang patotoo ng isa nating kapatid from C4, ang nanay po ng ating Ate She, ang nanay Ami Gumapak. At susundan po ito ng handog na awitin ni Kuya Lem Gulapak. Magandang gabi po sa bawat isa. Ako si Nanay Ami ng Balele SBC. Dati doong hindi pa ako nakakakilala sa ating Panginoon, ako ay napakadaling magalit, nagmumura, nagbabasag at nananakit sa aking mga anak. Lalo na kay Cheryl kasi siya ay tahimik at antukin, kung kaya lagi ko siyang napapagalitan. Gayon din, mahilig ako sa mga material na bagay at sumasama ang loob ko pag hindi nasusunod ang gusto ko at magaling ding magweteng. Nagbago ang lahat dahil sa pagputok ng Bulkang Taal noong January 12, 2020 dahil sa anak kong si Cheryl. Doon ko na-realize ang aking mga maling nagawa at nasabi sa kanya dahil siya pala ang ginamit ng ating Panginoon para unti-unti kong maituwid ang aking mga pagkakamali. Kaya noong dumating kami sa C4 January 15, si Apple ang tumanggap sa amin 6 na ng gabi dahil nagkataong wala si Cheryl doon. Tama-tama naman na may gawain sa C4 kaya inaya kami ni Apple para makinig at magkasama kami noon ni Alma na isa ko pang anak. Bigla na lang akong nagsalita at humingi ng tawad sa Panginoon at nagpasalamat sa pagkakataon na iyon ng pagsabog ng Bulkang Taal dahil tila baga kasabay din itong sumabog ang kabigatan sa aking dibdib. Doon ko naramdaman ang malaking kaginhawaan at kagalakan sa aking puso. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Unti-unti ay nakilala ko ng lubusan ang Panginoong Hesukristo at tinanggap ng buong buo sa aking buhay. Ako ay nagpasakop sa Kanya at bilang tanda, ako ay nagpabautismo. Ang dati kong ugali na magagalitin at mahilig magmura ay nabago na ngayon dahil sa biyaya ng Panginoon. Kapag may mga pagsubok na dumarating sa aking buhay, ay naiintindihan ko na ito. Ito ay isa lang paraan upang ipamalas ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa akin. Sapagkat ang mga pagsubok na ito ang siyang nagpapatibay sa aking pananampalataya sa Kanya. Bagamat may kalungkutan, ako ay may kapanatagan at kagalakan sa aking puso dahil sa alam kong merong Diyos sa aking buhay. Sinasabi po sa aklat ng mga awit, 62:1-2, tanging sa Diyos lamang ako ay aasa, ang kaligtasay nagbubuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Tulad ni David, tanging sa Diyos lamang ako umaasa, kaya tumimo sa aking puso ang verse na ito sa Biblia. Kaya sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo.
ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman, siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako? Jesus, kung wala ka, di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Lalaro sa hangin ng buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, Okay po, yan. Sensya na po, medyo nag-loading po ang ating malamang po ay mahina ang kanilang signal. Ano po? So, amen po sa ating Nanay Ami, sa kanyang patuto sa kanyang buhay. Salamat po at patuloy na siya po ay ating nakakasama doon sa SBC sa Balele. Purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay. At ganoon po, salamat sa buhay ni Kuya Lem na patuloy na ginagamit sa pantalento sa pag-aawit sa Panginoon. At ngayon naman po, ihanda po natin ang ating puso't isipan. Pakinggan po natin ang mensahe sa gabing ito na dadalhin po ng ating kapatid, Brother Raymar Picayo. Salamat po Kuya Lem sa inyong inawit. Nasaan kaya ako? Tunay po na walang saysay at walang direksyon ang buhay kung wala si Kristo sa atin. Siya lamang ang tangi nating kailangan. Siya lamang po ang tangi nating pag-asa upang ang ating buhay ay magkaroon ng direksyon, upang ang ating buhay ay magkaroon ng tunay na kabuluhan. Salamat din po, Nanay Ami, sa inyong pong patotoo, tunay na sa biyaya at habag ng ating Diyos mula sa dating makasalanan, kayo ay kanyang nasumpungan. Gumamit siya ng tila mga pangit na sitwasyon, gaya po ng pagputok ng bulkan. Gumamit din po siya ng mga tao upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Bagamat may mga pagsubok at hamon kayong nararanasan sa buhay na ito,
ang Panginoon ang patuloy na umaalim at nagbibigay ng kapayapaan at tunay na kagalakan na hindi po kayang ibigay kailanman ng mundong ito. Magandang gabi po sa bawat isa, sa mga regular nating mga nakakasama at maging sa ating mga bisita. Kagalakan po na kayo ay makabahagi sa gabing ito. Nawa po ay patuloy tayong magkasama-sama tuwing araw ng Huwebes. Nagpapatuloy po yung ating tema sa taong ito. Sa CIPR po, meron po tayong tema na pinag-aaralan. Ito po yung focusing on Christ's call and Christ's assurance for the church. Si Kristo po ang ating dakilang pastol at tinatawag niya ang kanyang mga tupa. At ang mga tunay na tupa ay tutugon sa tawag na ito. Alam nila at kilala nila ang tinig ng kanilang pastol. Ganun po yung tupa. Ang tupa sa kanya pong katangian, hindi niya kayang mabuhay mag-isa. Kailangan niya ng tagapag-alaga. Isang mabuting pastol na umaakay sa mainam na pastulan at kailanman ang dakilang pastol na ito ay hindi po tayo pababayaan. Kahit pasanlaksa ang mga asong lobo sa paligid o ang kaaway, hindi po tayo iiwan. Siya na nangako ng buhay na ganap at kasiyasiya, siya lamang po ang ating tanging pag-asa sa buhay na ito. Wala nang iba, kundi po ang ating Panginoong Jesucristo. Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, ay samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Ating pong idudulog sa Panginoon ang mga prayer concern, maging yung pag-aaral po natin ngayon. Samahan niyo po ako sa panalangin. Aming Ama, salamat po sa gabing ito na muli ay meron po kaming ganitong gawain kung saan ay makakapag-aaral po kami ng inyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo nga po ang patuloy na manguna sa aking pagbabahagi. Bigyan niyo nga po ako ng karunungan at nawa po ang inyong pong mga salita ay patuloy na kumilo sa puso ng bawat isa, Panginoon. Ang katotohanan ng inyong salita, ang banal na espiritu ang patuloy na kumilo sa bawat isa, Panginoon. Amin din pong idinadalangin ang aming pong mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Amin pong inilalapit si Kuya Danny na ngayon po ay naka-confine po sa ospital. Dalangin po namin na nawa po ay mapatingnan po siya sa gastro. Dalangin din namin ang patuloy yung provision sa kanila. At dalangin din namin, Panginoon, yung doktor na tumitingin sa kanya. Nawa po kayo nga po magkaloob ng karunungan at malasakit, Panginoon. Na nawa po ay tunay na gamutin ang aming kapatid na ito. At nawa po, Panginoon, na itulungan niyo po sila. Dalangin din po namin ang Santiago family na patuloy na sa inyo lamang po umasa, patuloy na katatagan sa hamon na kanilang nararanasan ngayon, kapayapaan at kaaliwan ay pagkakalob niyo po sa kanila, Panginoon. Nawa po, Panginoon, na hindi sila matinag, sa halip ay patuloy silang umasa sa inyo. Patuloy nawa po ang inyong banal na espiritu ay kumilo sa kanila, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami dahil kay Sister Lorraine na yung kanya pong extension ng visa ay natugunan, 1-year extension. Salamat po, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, dahil kayo nga po ang patuloy na sumasama sa kanila. Amin pong dalangin ang patuloy na kayo nga po sasama sa kanila sa lugar na yon, na kanilang pinagmimisyonan, na patuloy silang matuto sa lingwahe doon, at ito ay magamit nila sa pag-abot sa iba, Panginoon, at sa kanilang gawain doon. Dalangin din namin yung kagalingan sa kanyang ubo. Nawa po ay tulungan niyo nga po siya na makapag-adjust na kanya pong katawan sa klima doon, maging sa paligid doon, Panginoon. Aming dalangin kayo nga po ang patuloy na manguna sa buong team, patuloy na pag-iingat sa kanila, at nawa po, Panginoon, ay ang inyong kapangyarihan ang patuloy na kumilos sa kanila, sa kanilang pagmimisyon doon. Amin pong idinadalangin din ang aming pong mga kapatid na may mga karamdaman din, si Ate Emily, si Kuya Bonnie, at si Ate Mayan Mendoza. Nawa po ay patuloy niyo pong itampi ang inyong pong mapagpagaling na kamay sa kanila, patuloy nilang maranasan
ang kaginhawahan at kalakasan ng kanilang katawan, Panginoon. Kaya nga po ang patuloy na magbibigay sa kanila ng hindi lang po ng kalakasang pisikal, maging kalakasang espiritual, Panginoon. Amin pong dinadalangin nga po, kayo nga po ang manguna sa gawain ngayong gabi. Na nawa po yung maging maayos ang signal ng bawat isa. At nawa po ay patuloy na kayo nga po ang kumilo sa puso ng bawat isa sa salita na aming pag-aaralan ngayong gabi. Tunay nga po ang papuri at pagsamba at pasasalamat ay tanging sa inyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Bago po tayo ibigay yung topic po natin ngayong gabi, ay meron po akong katanungan sa bawat isa na po. Yung tanong po natin sa gabing ito, naranasan mo na ba na maging bulag, pipi at bingi? Naitanong na po ba ito sa inyo? Marahil kung sa pisikal ay wala sa atin na nakaranas nito. At kung meron man, di po ba napakahirap ng ganitong sitwasyon kapag ikaw ay bulag? Wala kang makita. Madilim at yung paligid mo, madilim ang paligid mo. Napakahirap po. Kung ikaw naman ay pipi, hirap ka namang makipag-communicate sa iba. Minsan pa nga, lolokohin ka pa. Kapag naman ay ikaw ay bingi, ay napakahirap din. Dahil kung ang iyong senses ay hindi ka rin makakatugon ng maayos sa maraming pagkakataon. Isang sitwasyon na talagang mahirap at limitado. Ngunit mas mahirap po kung pag-uusapan ay pagkabulag, pagkapipi, at pagkabingi sa mga bagay na espiritual. Kaya po ang topic po natin ngayong gabi ay ito. Tao, bulag, pipi at bingi. Yan. Paano po naging bulag, pipi at bingi ang tayo ng mga tao? Ngayon, yun po yung ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay hindi patungkol sa inawit ni Freddy Aguilar noong 90s na isang sikat na mga awit. Hindi din po patungkol sa pelikula na Bulag, Pipi at Bingi noong 1993. Hindi po yon. Kundi ang katotohanan sa tunay nating kalalagayan bilang tao na tayo ay bulag, pipi at bingi. At kailangan natin ng tulong sa kalalagayan nating ito. Ang Biblia po o ang salita ng Diyos ang nagpapakilala at nagpapatunay sa tunay nating kalalagayan. At iyan po yung ating pagtatalakayan sa gabing ito. Para po sa unang bahagi, yan, natin po titingnan. Ito po yung ating pag-uusapan, yung kabulagan ng tao o yung kanyang pagiging bulag. Yan. Yung tao po ay bulag. Una sa ating halimbawa ay ang mga Israelita o ang bayang pinili ng Diyos. Yan. Paano po kaya sila naging bulag? Alam po natin yung istorya. Matagal silang alipin sa Ehipto at sila ay pinalaya ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moses. Si Yahweh ay nagpadala ng 10 salot upang sila'y palayain ng paraon. At ito ay nasaksihan ng lahat ng mga Israelita. Nakita ng kanilang mga mata ang kapangyarihan ni Yahweh. Ngunit dumating pa rin po sa pagkakataon na nabulagan sila. Nandun pa rin po na pawang sila yung mga bulag. Atin pong basahin yung sinasabi po sa Exodo 14 verse 10 to 12. Ano po yung masasumpungan natin dito? Yan. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating yung paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, wala na bang mapaglibingan sa amin sa Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, sinabi namin sa iyo na ganito
nga ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag mo na kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Yun po yung naging tugon ng mga Israelita kay Moises. Ito po yung panahon na nakalabas sila sa Ehipto at sinundan sila ng mga Ehipsyo kasama ang paraon upang tugisin sila. Ang nangyari po, sinidlan sila ng matinding takot at sila ay nag-alala para sa kanilang buhay at nandun na sinisisi nila si Moises. Sa kabila po ng mga ginawang himala ni Yahweh sa pagpapamalas na sa kanila ng dakilang kapangyarihan niya, ay tila bulag pa rin sila sa kung sino si Yahweh, ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Sila ay nabulagan dahil sa kanilang matinding takot. Ngunit sa kabila po ng ganoon, ang naging tugon ng Israel, ang Diyos ay muling nagpamalas ng kanyang kapangyarihan nang sila ay nakatawid sa dagat na pula at nang malunod ang mga Ehipsyo na tumitugis sa kanila. Sa maraming pagkakataon ang mga Israelita ay nanatiling bulag pa rin sa kung sino yung Diyos na sa kanila ay humirang. Nandiyan na patuloy nilang pagdaing at pagrereklamo sa Diyos. Sa kabila na ang Diyos ay masagana sa pagkakaloob katulad na lamang po ng haliging apoy sa gabi at ulap sa umaga na sa kanila ay kumakanlong. Sa kabila na sila ay pinapadala ng mana at pugo na kanilang makakain habang sila ay naglalakbay sa ilang, nandun pa rin na sila ay nananatili pa rin bulag. At dahil dito 40 years silang naglakbay sa ilang. Ang tanong po sa bawat isa sa atin, katulad ka rin ba ng mga Israelita? Bulag sa kapangyarihan at kayang gawin ng Diyos? Dumadating pa rin ba na ikaw ay nagdududa at nawawala ng pag-asa dahil sa mga pagsubok at nararanasan mo sa iyong buhay? Yun naman po yung tanong sa atin. Ano po? Dumarating pa rin po ba yun na tayo ay nabubulagan sa kung sino yung Diyos na ating sinasampalatayanan? Nilalamon pa rin po ba tayo ng pag-aalala kapag tayo dumaranas ng mga pagsubok at problema sa buhay? Ang katulad mo'y bulag sa kapangyarihan ng Diyos na buhay. Atin pong titingnan yung isa pa na karakter sa Biblia kung paano ang mga taong ito'y bulag din. Yan. Eskriba at Pariseo, bulag sa katauhan na si Jesus ang Mesyas. Yan. Isa pa sa mga halimbawa ng mga taong bulag ay itong mga Pariseo at mga eskriba. Sila na bihasa sa kasulatan at kautusan, ay sila pa yung mga taong hindi nakaunawa sa pagdating ng Mesyas. Sila yung mga taong nahirati sa ritualismo at pagiging ipokrito pagdating sa kabanalan at pagsunod sa kautusan ni Moises. Kamakailan lamang po ay naipangaral sa pulpito ng Sipor ang patungkol sa pagpapagaling sa lalaking lumpo at ito ay ginawa ni Jesus sa araw ng pamamahinga. Sabi po sa 1:5 verse 5 to 9, ating pong tunghayan, ating pong basahin. May isang lalaki doon na 38 taon na may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal na siyang may sakit. Ang lalaki, kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako, ay may nauna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Nooy di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nung nagpagaling po si Jesus ay araw ng pamamahinga. At ito naman po tingnan yung nasa John 5:15.
Sabi po doon, umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamahinga. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon, at gayon din ako. Lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayon ay pinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Makikita po natin yung kabulagan ng mga taong ito ng mga Hudyo sa tunay na katauhan ni Jesus, na siya yung darating na Mesyas. Ang mga taong ito ay alipin ng kautusan at sa kanilang pagiging legalismo, at sila ay bulag sa kapangyarihang ipinamalas ni Jesus at mga kababalaghan na ginawa niya, na tanging siya lamang ang makagagawa. Hindi po nila nakita ang kahigtan ni Jesus at ang kanyang pagiging Diyos. Kung tayo naman po ang tatanungin, sino si Jesus para sa atin? Siya po ba talaga ang tanging pag-asa pagdating sa kaligtasan? O umaasa pa rin tayo sa ating mga mabubuting gawa? Tulad ba tayo ng mga Hudyo na alipin ng kautusan at binabaliwala si Kristo? Katulad din po ba tayo ng mga Hudyong ito na namumuhay sa maling akala? Na dumadalo naman ako sa church. Ako naman ay masipag dumalo sa mga gawain. Yun po ba yung ating pinagmamalaki sa Diyos? Ako naman ay nagkakawang gawa. Ako naman ay walang inaargebyadong tao. Kahit itanong mo pa sa aking mga kapitbahay, ako yung mabuting tao. Yun pa rin po ba ang ating pinagmamalaki sa ating mga kapwa? Nananatili ba tayong bulag sa katotohanan na si Kristo lamang ang tanging daan ng kaligtasan? Nawa po ay maliwanagan na tayo ang ating mga paningin na hindi sa ating mabubuting gawa, wala tayong magagawa para iligtas ang ating sarili. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. Tanging si Kristo lamang po ang ating pag-asa. Sa pangalawang bahagi naman, atin pong titingnan kung paano ang tao naman ay pipi sa kanyang kalalagayan. Kung kanina po ay bulag, ngayon naman po ay pipi. Ang tao po ay pipi. Ating tunghayan ang istorya ng pong 10 ketongin na matatagpuan sa Lucas 17:11 hanggang 18. Marahil ay alam niyo na po yung kwentong ito. Sabi diyan, 10 ketongin, 9 ang pipi, at 1 lang ang nagpuri. Yan. Atin pong tunghayan yung Lucas 17. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw. Ito po yung kanilang sigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siya, sumisigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Makikita po natin dito sa istorya na 10 yung pinagaling ni Jesus at 1 lamang ang nagbalik. At ito ay isa pang Samaritano o ibang lahi. Samantalang yung 9 ay mga Hudyo na kalahi pa ni Jesus.
ay hindi man lang bumalik at nagpasalamat sa kanya. Sila po ay mga pipi sa kanilang kalalagayan. Matapos masumpungan ang kabutihan ng Diyos, ni hindi man lang sila nagpasalamat at nagpuri sa Diyos. Marunong ba talaga tayong magpasalamat sa Diyos? O tayo po naman at tatanungin, marunong po ba tayong magpasalamat sa Diyos? O mas marami pa yung ating hinaing at pagrereklamo sa Kanya? Nakakalungkot pong isipin na tayo, mga tao, ay hindi marunong makontento. Gusto natin higit pa o labis-labis. Pipi ang mga taong hindi marunong magpahalaga sa ginagawa ng Diyos sa Kanya. Yan, ating pong tutunghayan ang isa pang pipi na akin pong inihalimbawa. Yan, si Jonas. Pipi sa maliwanag na pinasasabi ng Diyos. Si Jonas po ay isang propeta ng Diyos at mayroong utos sa kanya si Yahweh. May pinasasabi sa kanya ito para sa bayang Ninibe. Ngunit sa halip na sumunod ay tumakas ito sa pag-asang makakaiwas siya sa pinapagawa sa kanya ng Diyos. Ngunit dahil sa paglabag, nilulunpo siya ng malaking isda at siya ay niluwan nito sa dalampasigan. Naging pawang pipi si Jonas dahil sa hangarin ng kanyang puso. Salungat ang gusto niyang mangyari sa bayan ng Ninibe sa gusto ng Diyos. Kaya siya tumakas at hindi ibinalita sa Ninibe ang kaparusahan na naghihintay sa kanila kung hindi sila magsisisi. Yun po yung ginawa ni Jonas. Tumakas, umiwas. Ngunit hindi siya nakapangyari sa kalooban ng Diyos. At sa huli, nasunod pa din at nangyari ay ang kalooban ng Diyos. Yan. Tayo po ba ay pipi? Pipi ka rin ba? Katulad ni Jonas? Urong ba ang iyong dila sa pagsasabi sa iba ng tanging pag-asa sa buhay na ito walang iba, kundi ang mabuting balita ni Kristo? Hindi ka ba nag-aalala sa mga taong wala pa kay Kristo? Katulad ni Jonas? Sila na tiyak na mapapahamak at mapaparusahan magpakailanman. Maring ito ay ating anak, asawa, kapamilya o kaibigan. Ang tanong po, matitiis mo ba talaga sila, kapatid, na hindi ibahagi ang mabuting balita ni Kristo? Ang tanong po, hanggang kailan tayo magiging pipi na hindi ibahagi sa kanila ang mabuting balita ng ating Panginoon? Ngayon naman po ay tayo po ay dadako sa ikatlong bahagi. Nandito na po tayo sa pagiging bingi. Yan. Paano po naging bingi ang isang tao? Yan, meron po tayong halimbawa. Dahil sa pakikinig, asawa ni Lot ay naging haliging asin. Mababasa po natin yan sa Genesis 19 verse 17. Yan, sabi po diyan, pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi, iligtas ninyo ang inyong sarili, huwag kayong lilingon o hihinto sa libis. Magtago kayo sa kuburulan para hindi kayo mamatay. Ito po yung maliwanag na panawagan sa kanila ng anghel. Mayroong maliwanag na babala. Ngunit ano ang sumunod na mga nangyari? Atin pong basahin yung Genesis 19:23 hanggang 26. Sabi po doon, mataas na ang araw nang makarating si Lot at sa Sor. Saka pa lamang pinaulanan ni Yahweh ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong libis. Lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya ito'y naging haliging asin. Dahil sa hindi pakikinig sa maliwanag na babala ng anghel, ang asawa ni Lot ay naging haliging asin. Yan po yung nangyari sa kanya dahil sa kanyang pagiging bingi.
Isa po pong halimbawa ng pagiging bingi sa Biblia. Yung pong mga taga-Huda. Bingi sa panawagan ng Diyos. Ang teksto po nating babasahin ay panawagan ni Yahweh sa salinlahi ng bayan ng Huda. Mababasa po natin ito sa Zacarias chapter 1 verse 2 to 6. Sabi po doon, pinasabi niya sa mga taga-Huda, labis akong napuot sa inyong mga ninuno, kaya't sabihin mo sa kanila ang pinasasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Manumbalik kayo sa akin at kakalingain ko kayo. Huwag kayong tumulad sa inyong mga ninuno. Hindi sila nanumbalik sa akin. Hindi nila tinalikuran ang kanilang kasamaan. Sa kabila ng aking panawagan sa pamamagitan ng mga propeta. Nasaan sila ngayon? At ang mga propeta, nanatili ba silang buhay? Ngunit natupad ang lahat ng sinabi ko sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya naman sila'y nagsisi at sinabi nilang ginawa ko nga ang aking sinabi tungkol sa kanila, nakakatumbas ng kanilang kasamaan. Dahil po sa pagiging bingi sa panawagan ni Yahweh, ang mga ninuno ng taga-Huda ay pinarusahan niya dahil sa kanilang katigasan ng ulo at pagsuway. At ngayon ay nananawagan muli si Yahweh sa pamamagitan ng kanyang propetang si Zacarias upang magbalik loob ang salinlahi ng Huda at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Tayo po ba, nakikinig ka ba sa tawag ng Panginoon? Inuunawa mo ba ang kanyang mga salita at sinusunod ito o patuloy ang pagbaliwala mo sa tawag ng Panginoon? Yan, ang akmang-akma po sa tema natin ngayon. Nagbibingi-bingihan ka ba sa kanyang mga salita dahil labag ang loob mo dito? Tinatakpan po ba natin ang ating tenga kahit maliwanag yung salita ng Diyos, maliwanag yung panawagan sa atin, pero pilit natin itong binabaliwala dahil ang totoo, labag ang ating kalooban sa katotohanan ng kanyang mga salita. Tiyak po ang kapahamakan sa mga taong bingi at ayaw sa kanyang mga salita at sa mga ayaw sumunod at pagpasakop dito. Nakita po natin, kalunos-lunos ang mga tao na bulag, pipi at bingi. Ang tanong po, hanggang kailan po tayo mananatili sa kalalagayang ito? Mananatili po ba tayong bulag sa katotohanan, pipi sa pagbabahagi ng kanyang mga salita, at bingi sa katotohanan ng salita ng Diyos? Bilang application po, ating pagtunghayan. Yan. Admit, believe, and confess. Una po ay magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Aminin ang pagiging bulag, pipi at bingi sa katotohanan ng salita ng Diyos. Believe, manampalataya na si Jesus lang ang tanging pag-asa sa pagkawala sa pagiging bulag, pipi at bingi na kalalagayan natin. Hindi po natin kaya sa ganang sarili natin. Si Jesus po ang tanging nating kailangan. Si Jesus lamang ang ating pag-asa. At dahil ito'y nating naranasan, yan, yung gaya nga po na sinabi kanina, yung pagiging pipe. Yan po yung C, confess. Kabaliktaran po, dapat ipakita ang kabutihan ng Diyos sa iba sa pamamagitan ng pagbabahagi ng katotohanan ng mabuting balita. Patuloy na makinig sa tawag ng Panginoon at magpakumbabang sumunod bawat araw. Gaya nga po ng sinasabi ni Kuya Roy dati, kailangan po natin gospel everyday. Ano po? Para po sa ating kalalagayan, siya lamang po ang ating pag-asa. Awitin po natin ang ating responso. A broken spirit and a contrite heart, you will not despise, you will not
before your courts above. A broken spirit and a contrite heart, you will not despise. You will not despise. You desire truth in the inward parts, a broken spirit and a contrite heart, a broken spirit and a contrite heart. Nalangin po tayo. Panginoon, patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming pagiging bulag, na hindi namin nakikita ang inyong kapangyarihan. Minsan kami po nag-aalala sa maraming bagay. Nandun kami nawawalan ng pag-asa sa mga pagsubok na dumarating sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy naming makita at maging inyo nga pong buksan ang aming mga mata sa katotohanan kung sino kayo, Panginoon. Dalangin po namin na tulungan nyo nga kami, Panginoon, na kayo patuloy naming makita. Kami ay patuloy na sa inyo tumingin, Panginoon, hindi sa mga problema na aming nararanasan. Dalangin din po namin na tulungan nyo nga kami na hindi rin maging pipi, na hindi kami magpatumpik-tumpik, hindi kami magpaliwala ng inyong mga salita ay ibahagi sa iba, Panginoon. Tulungan nyo nga kami na magkaroon kami ng lakas ng loob at karunungan, kahandaan sa pagpapahayag ng katotohanan ng inyong mga salita. Tulungan nyo rin po kami na hindi maging pingi sa katotohanan ng inyong mga salita. Tulungan nyo nga kami na ito'y aming sundin. Magpakumbaba kami, ito'y aming sundin sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan nyo kami na hindi kami malinlang madaya ng mundong ito. Dalangin namin na tulungan nyo nga kami, Panginoon, na magpahalaga sa inyong presensya, sa inyong mga salita, Panginoon. Patuloy nyo nga kaming samahan sa buhay na ito, na kami ay tunay na patuloy na umasa lamang sa inyo, hindi sa aming sarili. Tunay nga po na kailangan namin kayo, Panginoon. Wala na kaming ibang pag-asa, kundi tanging kayo lamang, Panginoon. Ito nawa ay patuloy na makita ng bawat isa. Na araw-araw, kailangan po namin ang inyong pong gospel, Panginoon. Ito yung patuloy na maging maliwanag sa amin. Na kami ay mamuhay ayon sa inyong kalooban, mamuhay kami sa inyong katuwiran at kabanalan, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mga katotohanan ng kanyang mga salita sa napakinggan po natin sa gabing ito. Sa mga nagnanais po magpasalamat, mag-unmute lang po or mag-type sa ating chat box or click nyo lang po ang raise hand button. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na nandito sa ating sa Google Meet na nakasama natin. At syempre po yung mga kapatid natin na napakinig din po sa pamamagitan po ng ating FB Live. Muli po, meron po tayong breakout session po pagkatapos po nito. Sige po, kung wala na po, pwede po tayo mag-open ng ating cam para po sa ating picture taking. Okay po, bibila ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Thank you po sa bawat isa. See you po sa breakout session. Maraming salamat. Magandang Salamat gabi. po sa Salamat po sa bawat isa. Po.